Totoo nga yan. Pero sana nakipaglaban man lang tayo sa iba sa kanila. Nangihinayang tuloy ako. Mukhang basement ng isang to ah. Huwag ka lalapit! Hoy, Carnage ka buto. Maayos bang pakiramdam mo? Mukhang marami na naman sa mga cloud ko ang tinapos mo. Ano, masaya ka na ba? Nasisiraan ka na ba? Sa tingin mo, paano naman ako magiging masaya? Matagal na akong nakakulong sa ilalim ng lupa. Hindi mo to dapat ginagawa sa pinakamalakas na mandirigma sa House of Evolution! Alam mo kung bakit hindi normal ang pag-iisip mo. Hindi ka namin makontrol kaya ito lang ang tanging paraan. Ano ka po? Hindi ako makontrol? Wala ka rin utak! Ako ang nagsilbing pinakahalimbawa ng bagong tao na matagal nyo nang hinahanap! Hindi nyo may ikumpara ang talino at ang physical kong lakas sa kung ano mang meron kayo! Kaya sa totoo lang, kung meron mang dapat na maging alipin dito, kayo yun at hindi ako! Hindi. Kitang-kitang pumalpak ako sa'yo. Hindi nga pangkaraniwan ang lakas na meron ka. Pero kulang ka sa katangian ng isang tao. Sige, tapusin mo na ako kung gusto mo. Maraming clone na pwedeng pumalit sa akin. Pero meron muna akong hihilingin. Meron ako isang specimen na kailangan makuha. Yang lalaking walang buhok, napakalakas niya. Ikaw lang ang makakatalo sa kanya. Gusto kong hulihin mo siya para sa akin. Hulihin mo siya, buhay man o patay. Ang laki ng basement na to ah. Parang na-excite tuloy ako. Ha? May nararamdaman akong buhay sa bandaron. Master, meron dalawang papalapit sa atin. Ha? Sige, eto na! Sabihin mo kung sino mas sa dalawang yon! Yung isang nasa kanan! Kung ganon, hindi mo na pala kailangan yung isang nasa kaliwa! Genos? Ha? Hoy! Carnage Kabuto nga pala ang pangalan ko. Meron kami combat experimentation room sa lugar na ito. Mas mabuting doon na lang natin to gawin. Bakit ginawa mong isang piraso ng modern art si Genos? Pagbabayaran mo yun! Ang laki, hindi ba? Ito na ang pinakamalaking kwarto sa loob ng gusaling ito. Dito nila kami pinaglalaban-laban. Para malaman nilang kakayaan namin sa makikipaglaban. Paano? Simulan na natin ang laban. Tingnan mo nga naman, buhay ka pa pala. Baliw ka rin pala! Machine gun blow! Muntik na ako sa kanya! Hayaan mong makaganti ako! Biyak-biyak na yung mukha mo oh. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Hindi ba niya? Imposible! Genos! Ayos ka lang ba? Hindi ka maayos. Tignan mo nga yung ulo mo. Tignan mo nga naman. Aminin ko sa yung talagang pinatataas mong ekspektasyon ko. Simulat sa pool. Isa na akong kritiko pagdating sa mga kahinaan ng tao. Ang buong species nila puwera sa akin, maitutulad lang sa isang hayop na hindi marunong mag-isip. Isang malaking sampal para sa akin ang katotohanan yon. Kung di ako nagkakamali, 15 taong gulang ako nang malaman ko yon. Doon ko na
naisip bumuo ng plano para i-evolve ang mga taong hayop sa isang mundo kung saan ako makakapamuhay ng mas masaya. Isang mundong ako mismo ang gumawa. Mundong mas naaayon sa kagustuhan ko. Isang mundong pinupuo ng mga gaya namin. Isang bagong uri ng tao na hindi mapapantayan ng kahit anumang nilalang. Kailangan ko yung masaksihan. Kung ikukumpara sa lahat ng hirap na pinagdaanan ko noon, walang kwenta tong pisikal na sakit na nararamdaman ko. Ano ba hinihintay mo? Sumugod ka na kung susugod ka! Ibigay mong lahat ng lakas mo! Isang diablong nagkatawang tao si Carnage Kabuto, ang pinakamalakas at pinakabrutal na nilalang sa House of Evolution. Tignan na lang natin kung paano mo tatapatan ng isang halimaw na nasa paghuling bahagi na ng Artificial Evolution. O baka naman ikaw ang magsilbing mitya para sa isang panibagong evolusyon. Hindi na ako makapaghintay. Naiintindihan ko na. Nakikita ko na. Ikaw yung sinasabi nilang malakas. Huwag mo akong bibiguin. Talaga bang ikaw ang pinakamatinding sandata rito? Medyo naiiba ka nga sa mga nakalaban ko kanina. Nakikita kong punong-puno ka ng kumpiyansa. Ang bilis. Anong ginagawa mo? Hoy! Umatras siya! Umatras si Carnage Kabuto! Kung inatake ko siya kanina, siguradong wala na ako ngayon. Sino ba ang taong yan? Wala siyang kahit anong pangdepensa. Pero ramdam na ramdam kong pangalit na nagmumula sa kanya. Ha? Halimaw! Ano klaseng na lang ha? Paano ka naging ganyang kalakas? Sabihin mo! Kung ganun, gusto mo rin yung malaman. Sige. Makinig ka rin mabuti, Janos. Ngayon niya na sasabihin. Sasabihin niya na ang sikreto ng lakas niya. Gusto ko rin yung malaman. Ha? Sino ka? Ako si Genus. Ha? Pwes, sige. Makinig kayo. Delikado. Hindi dapat malaman ng mga yan ang sikreto niya. Una, ang pinaka-importante, ipagpatuloy na simulang matinding pagsasanay, hindi pwedeng huminto. Pagsasanay? Hindi modification surgery o genetic enhancement, kundi pagsasanay? Anong pagsasanay? Makinig ka, Janos. Tinuloy-tuloy ko yon. Hindi talaga ako huminto kahit mahirap. Matapos ang 3 taon, saka ako lumakas ng ganito. Nagsagawa ako ng 100 push-ups! Nagsagawa ako ng 100 sit-ups! Pati na 100 squats! Pagkakulang 10 kilometro! Araw-araw kong ginawa ang lahat ng yon! At syempre, kailangan yung kumain ng 3 beses sa isang araw. Kahit isang saging lang sa umaga, ayos na. Pero ang pinakamalaga, huwag kang gagamit ng aircon o heater tuwing summer o winter para mas mapalakas mo rin ang isip mo. Sa umpisa, parang mas gugustuhin mo na lang mamatay. Iisipin mo wala namang masama kung magpahinga ka muna kahit isang araw lang. Pero para sa akin, kung gusto kong maging isang malakas na bayani, kahit gaano pa kahirap, kahit pa dumura na ako ng dugo, hindi ako dapat huminto. Itinuloy ko lang ang squats kahit pa halos hindi ko na maigalaw ang mga binti ko sa sakit. Kahit pa naglalabuto ko na ang mga braso ko, itinuloy ko ang mga push-ups. Matapos ang 1.5 taon, may napansin akong pagbabago. Bigla ako nakalbo. Pero mas malakas na ako. Sa madaling salita, kailangan mo magsanay ng todo hanggang sa malagas ang lahat ng buhok mo. Yun lang ang tanging paraan para maging ganito kalakas. Kaya yung mga nangahamak sa sangkatauhan at naghahanap ng bagong uri ng tao, ni kalahati nito hindi nyo maaabot. Malakas ang tao dahil kaya niyang baguhin ang sarili niya. Anong sinabi mo? Totoo ba ang mga sinasabi niya? Master, ito lang ang masasabi ko. Puro ka kalokohan! Ha? Yung sinasabi mo, karaniwang paraan lang yan ang pagsasanay! Hindi nga yung todong pagsasanay! Normal lang ang level na yun! Makinig ka! Seryoso ako, kailangan ko talaga magpalakas! Hindi ako nagpasyang maging alagad mo! Para lang makinig sa mga walang kwenta pagbibiro mo!
Sigurado ako, Master Saitama, na naging malakas ka dahil sa ibang paraan bukod sa pagsasanay mo! Tama. Gusto kong malaman ng... Anong sikreto mo? Sabihin mo sa amin! Genos. Alam kong mahirap paniwalaan, pero yun lang talagang ginawa ko. Ganun ba? Hindi, huwag Carnage Kabuto! Kung talagang ayaw mo sabihin sa amin ang sikreto mo, sige, ikaw ang bahala. Tumigil ka! Sigurado kung magwawala ka na naman! Sigurado kung kahit gaano ka pa kalakas, hindi ka magiging mas malakas kaysa sa akin! Pero, dahil sa pinag-init mong ulo ko, wawasakin kita ngayon. Carnage Mode! Nagiging ganito, mawalan ako ng kontrol sa loob ng isang linggo at wala nakakatagal sa magtitikuha ko sa pagpasla. Kaya matapos kitang tapusin, pumunta ako sa bayan at uubusin ko lahat ng taong makita ko at magpapatuloy yun hanggang sa susunod na Sabado. Kaya subukan mo kung pigilan kung talagang isa kang malakas na bayani. Hindi. Imposible. Master! Lagot na. Mukhang nakagawa nga ako ng isang malaking pagkakamali. Kapag nasa Carnage mode siya, mananatili siya sa ganyang ngiti sa loob ng isang linggo. Tapos ka! Mananatili siyang ganyan hanggang sa susunod na Sabado. Isang linggo mula ngayon. Sa susunod na Sabado. Wala na, tapos na. Talagang walang sino man sa mundong ito ang makakapigil sa kanya. Ang ibig sabihin, ngayon yung araw na hinihintay ko! Ang araw ng sex sa supermarket! Sino ba talagang taong yan? Nakalimutan ko! Ano bang... Sigurado akong ito ang dahilan kaya nagagalit si Master. Master, alas 10 magsastart yung supermarket. Meron pa tayong 4 na oras. Kung magmamadali tayo, makakaabot pa tayo. Sigurado ka na makakahabol pa tayo? Oo. Sige, tara na, Genos! Oo, Master! Sa tingin ko, sawa na ako sa evolution. At sa nakita ko, mukhang ako ang kailangan magbago.